Ma'am, nagkaroon po ng problem sa construction na delay, nagre-refund po si client. Pwede po bang kausapin niyo? So, hello mga kahanggan, nandito tayo ngayon sa Ecoverde Homes Lipa. Mag-check tayo ng update tungkol dun sa bahay ng mga client natin. Titingnan natin kung ongoing construction na ba, may natapos na ba, meron bang wala pang nasisimulan. Usually kasi yung client natin OFW, so hindi sila makakapunta dito para makita yung status, ongoing development ng area. Yung mga bagong clients namin po ito kasi yung iba po na turnover na, nakatira na sila, so hindi na po natin sasama. Yun na lang pong mga bago. So mag-start po tayo doon sa dulo. Dito kay Ecoverde, ang dami na pong bahay. Yan ang dami nang nakatira. Turnover na sila. Yung iba naman, waiting for turnover. Yun, may mga nagpapagawa. Ganda. Ginagawa po namin itong regular para makita kung nagkakaroon po ng progress. Yan, tuloy-tuloy po ang construction dito sa Ecoverde. Yung iba naman po, gawa na yung bahay. Dito po sa loob, ongoing yung construction ng mga unit. Ito po ay Block 29. Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikitang development or update doon sa mismong block, Block 31. Ayan. Block 32 po yung nandoon sa perimeter. Ito po, Block 31. Pero dito po sa area na to, Block 29, Block 25, 26, and 27, ongoing na po yung construction nila. May client din tayo dito sa area na to, malapit sa amenities. Mamit na po yung construction update. Yan, nagtatabak na sila ng lupa sa area. Yan. So ginagawa ko talaga, ang tawag ko dyan, prevention. Pinipigilan na agad ang posibleng problema bago pa ito mangyari. Sa paraang ito, nakikita agad kung may possible issues. Nakakapagtanong agad sa developer, nakakapag-inform and update agad sa client, nasusolusyonan agad. Isa lang yan sa mga prevention, but minsan talagang hindi kaya makontrol yung problema. Yung mahirap lang kapag wala sa atin yung control. Tapos, nadidisregard tayo. Hindi agad tayo nasasabihan. Ito ay in general naman ha, walang specific na developer. Kasi kapag ang client walang problema, minsan hindi na kami nire-reach out ng developer kasi walang problema eh. Pero pag ang client nagkaroon ng problema, kami yung lagi unang tatawagan. Ma'am, nagkaroon po ng problem sa construction na delay, nagre-refund po si client. Pwede po bang kausapin nyo? So alam nyo yon. Pero pagka mga happenings, na-approve sa home loan, mag-move in, sometimes din na kami nire-reach out. Pero pag problema, bakit ganun? Diba? Dapat from every milestone, alam niyo naman kung ano yung milestone, dapat sana yung mga agents, nabibigyan din ng update kung ano na yung nangyayari. Buti na lang po yung aking mga clients, thank you po sa inyo. Ina-update po nila ako kung ano na pong milestone, kung ano na pong stage, nandoon yung kanilang account. Kaya, nag-guide ko pa din po sila. So, ayan. Pero dapat hindi dapat kapag mayroong mga important email, i-CC nyo din yung agent para matulungan din namin yung client namin. Hindi naman maisip ng client namin na wala na kayong pakalam sa amin, ganyan-ganyan. Kasi minsan nagkakaproblema na pala yung account, hindi namin alam. Pag malalang problema na yun, doon lang, hello ma'am, may problem po yung account nyo, pwede nyo po ba kaming tulungan? Kaya tayo as the realtor, kailangan natin gumawa ng sarili nating prevention. Kasi sa huli at magkaroon ng problema ang mga clients natin, kahit wala sa atin ang control, tayo pa din ang sasalo.